Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Kipi Chu. Ito yung reaction niya doon sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na kung saan parang nagbabala siya na ang mga Supreme Court Justice ay pwedeng ma-impeach. So ito, sabi ni Kipi Chu, billionaires like me. Maganda yung banat niya eh. Billionaires like me, we don't like getting our hands dirty. We don't like being put under this spotlight. As much as possible, we don't want scrutiny because billionaires like me try to appear to the world as soft-spoken, pure, demure, people of dignity. We will not court enemies. Why make unnecessary enemies? Very bad for business. Ito na. Ang ganda yung kanyang introduction. That's why I was so shocked when for the first time ever, Martin was my hacienda mate in Leyte, magkakabayan sila sa Tacloban, became confrontational today. Ito, post niya kapon. Yung parang galit na siya. The House will not bow in silence. Yeah. The Supreme Court justices are impeachable officials. Ako medyo na-shock din ako doon eh. Kasi you're inviting something, chaos, constitutional crisis, something like that. Kung i-impeach mo ang buong Korte Suprema, ano na lang mangyari sa atin? Ito. So, became confrontational. He addressed the Supreme Court and warned the entire court that the Supreme Court judges were impeachable. What? What was he thinking? I was so surprised and I clutched my Mikimoto pearls because this is so uncharacteristic of billionaires. Martin, who has inhibited himself from being outright rude and always hiding behind legalists, just challenged the entire Supreme Court with this statement. This was flirting with a full-blown constitutional crisis. Yan po ang delikado pag sakaling magkatotoo. In case lang in case lang, assuming lang na i-deny ng Supreme Court yung motion for reconsideration, di talunan sila. And then magsampa itong mga kongresista ng impeachment complaint sa buong Korte Suprema, yun na yun, flirting with constitutional crisis. It seemed like he would be challenging anyone who crosses him. It's a no-no among us billionaires. We don't ever want enemies, especially powerful ones, because we cannot afford to alienate people we might be dealing with in the future. Billionaires like us survive because we know how to play the game. That's why I know, as only billionaires like me know and understand, that Martin has crossed the point of no return. Diyan ako na-shock. Point of no return. Di ba? Wala na ka ng pag-asa pag nandyan ka sa point of no return. He is unraveling. This isn't something a billionaire would say, especially someone with high ambition. Ano yung high ambition? Yung maging presidente. For what is probably the first time in his life, he is not getting what he wants. Walang kumukontra sa kanya eh. Poros sa election, walang kalaban, sa House. Halos wala. Although may nagsisimula na rin. Congressman Toby Chanco, Congressman Albi Binetes, sina Congressman Pulong, talagang umaalma na sila. Nagsisimula na. And it made him this careless. So very unlike him to be aggressively antagonistic, going head-to-head against power that he cannot and will
never be able to control. Ayun. So ano kayang epekto sa 13, sabi no, 15, lahat sila. Anong epekto sa mga maestrado ng Supreme Court yung ganong pahayag na they are impeachable official? Kung tayong mga ordinaryong tao lang, kita na parang babala, warning, nananakot, ano naman kaya ang reaksyon ng mga maestrado? Kibit balikat ba? O, bantay ka. So, nakakabahala itong mga political developments ngayon sa ating bansa. Sana naman hindi mahulog ng constitutional crisis. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Emma Rabaya, thank you, Miss Billionaire. Only you can put your co-billionaire in his place. Miguel Baker, I'd settle to be at 999 million. At least I can say with Kim Bong-jing. Warns the Supreme Court justices. Ha ha ha. Dumbest billionaire ever. Juan Santos, I completely agree, Kipi. Real power doesn't shout. It doesn't flinch. What Martin did wasn't bold. It was messy. Wow. We don't steer chaos. We steer outcomes. There's a reason true players stay quiet. Control is never loud. Nestor Rondina, the Okada case will be unwrapped. Delphine Suarez, now you know who is behind all these arrests that made headlines in the past few months. He doesn't like competitors on his political ambition. He wants political monopoly by buying and eliminating his political rivals. A very dangerous man. Martin Lasquete, Doña Crescet. Tama, Doña Crescet. Billionaire. Pakikompleto mo naman yung pangalan ni Romualdez, kaming mga Martin na mababait, nadadamay. O yan naman. Sorry na lang sa mga Martin diyan, nadadamay kayo ni Doña Crescet. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa among saging lakatan. So, ang among unang tanom, lakatan. So, 240 tanan ang among tanom nga lakatan. So, tama ni sa ilaya. O kining among lakatan, hapit na pod ni mamunga. Tungod kay mga dagko na og tagas na pod. O gawas nga hinlo ang among lakatan, padayon pod miani sa pag-abono. Og pag-spray sa puradan. So nindot gyud ang tubo sa among saging. So gawas sa lakatan nanumpod mi og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So mauna ni ang among tanom nga kape nga isa pa ka bulan. Maayo kaayo ang tubo og kining among tanom nga kape nga 700 tanan gyud buhi. Makita gyud namo nga nalipay mi sa pagsuporta sa kape nga maayo gyud ang tubo sa among kape. So isa pa ka bulan ingon ani na gyud ang itsura sa among kape. Og amo na pod ning giabunuhan ang among kape. Og karon mo pod ni giluwagon sa among gitamnan sa kape namo nga 700 ka punuan. So luwag yun kaayo. Gawa sa lakatan naapod among kape kay nagtuo mi ani nga makahuas mi ani sa kalisod sa dihang panalanginan mi sa Ginoo nga makaharvest mi niining among mga tanom. So salamat gyud kaayo sa nagatanaw sa video og labi na sa Ginoo nga mo'y naghatag sa amuha og panalangin nga kami makatanom. So salamat kaayo and
hinaot mi nga magpadayon ang inyong pagsuporta sa amo aron mahawas mi sa among mga kalisod. So salamat and God bless.